Nakakatamad ngayon magtrabaho. Wala ako sa mood mag-work today. Kay si Mixo natin, masama yung pakiramdam niya. Alam mo yung pag masama yung pakiramdam ng anak natin, tayo ding mga nanay ay hindi rin tayo mapakali, wala tayong gana. So yun yung aking nararamdaman ngayon. Si Pars ang nasa bahay, siya yung kumuha ng sick leave kay mabilis lang dun sa kanila, tatawag lang. Pero yung sa akin, kailangan ko pa pumunta ulit ng doktor. So bigat-bigat sa pakiramdam na papasok sa work at yung anak mo may sakit. Ano lang naman, konting flu lang yung nararamdaman ni Mixo, sinisipon at umiiyak dahil sa sakit ng lalamunan niya. Yan na yung tinglamig at sa daycare o kakasakit. Mga bata doon, saksak, sinagol na ba, kundi mix na yung mga bata doon na nagkakasakit ay tinglamig na, ubo, sipon. Baka ang next dyan sa masakit na lalamunan ni Mixo ay ubo. Wag naman sana. Parang ayoko mag-work pero kailangan nanay. Laban tayo dyan mga nanay kaya wala tayong magawa. Ay maulan. Wala pa naman akong dalang payong. Wala na, literal na talaga to na lalabas sa work madilim. Mag-aalas 5 na eh. Madami kaming nilinisan. Meron kaming 30 rooms. Yung panahon natin, nagtatawanan na lang namin ang ka-work nito. Pagtingin namin kanina sa labas, oh my god, madilim na. It's really dark. So welcome to Finland. Dahil ginusto mo dito, hala, i-enjoy mo yung darkness. Kung ayaw mo sa Finland, balik ka sa Pinas. Pero I like Finland. Ito na yung aking second home. Kahit yung weather namin dito ay hindi maganda, no choice. Pinili ko man tumira dito, kaya enjoy mo yan, Mars. Ano ba meron yun? Bakit ang daming guest sa hotel? Normal days wala naman kayong makita kay madilim. Hindi kasi rin maganda na naglalakad ako na yung ilaw ay nakatutok ba, yung ganyan, no? Yung makikita nyo yung mukha ko, kaya wala ako makita sa harapan kaya masyadong masilaw yung ilaw. So ganyan na lang. Tumawag na si Pars. Asan ka na? Dito na mi. Pauwi na ako. Na-miss na nila yung maringkwinin nyo. Kaya mag-alas 5 na, hindi pa nakauwi. Kanina pa ako dumating mga Mars and Pars. Kaya lang hindi pa ako pumasok dun sa bahay kay kinalma ko muna yung aking sarili. Dito ako sa labas ng building namin. Muntika na akong makasagasa ng aso mga Mars and Pars. Buti na lang talaga, aso lang. Doon naalala nyo po yung papunta doon sa Market, yung dinadaanan ko dyan, yung doon, madilim po yan siya. Kung galing ka talaga doon sa yung may parking light, ang meron lang street light dyan ay yung nakaposte dyan, yung tatlo na yan dyan, maliliit yung kanilang street light na nilagay dyan. At pag doon ka talaga galing sa parking, yung tao doon, pag nakaitim ka, wala ka talagang makikita kung hindi ka magdandahan. Naka 30 lang naman yung aking takbo, pero yung aso kasi galing sila doon sa may madilim. At I think nabitawan ng may-ari yung tali ng aso kay tumatakbo yung aso. At yung may-ari din sumisigaw. Diyos ko, napa full break talaga ako mga Mars. Muntika na si Maring Queenie. Kala ko talaga matuluyan ko na yung aso kanina. Diyos ko po.
Ay, in Jesus name, napasigaw talaga ako kanina na Lord. Hindi ko din kasi masyadong makita kay madilim at the same time ay umuulan. So, yung aso walang reflector. Usually naman yung mga aso dito nilalagyan nila ng reflector yung sa damit ng aso ba. Yung aso na yun, ang may reflector lang ay yung tali, tapos yung tali nakalugay sa daan kay nabitawan niya tayo ng may-ari. Ito, medyo okay na ako. Mga 10 minutes na ako nakaupo dito sa labas. Tinatry kong pakalmahin yung aking sarili. Saan ko mangyari yun? Buti lang talaga aso. Pero kahit aso lang yun, delikado pa din yun. Mas delikado nga yung yung beer. Kay pag beer ang makabundol sa'yo, masisira talaga yung sasakyan mo. So, ito, naghagdanan na si Maring Queenie para mahimasimasan yung aking kaba. Grabe yung puso ko dug kanina. Pati yung aking paa nanginginig. Buong katawan ko talaga mga Mars nanginginig. Kailangan talaga magdahan-dahan lalo na ngayon na madilim. Kaya mas maganda talaga na may snow kahit may snow. Pag may snow kasi, hindi masyadong madilim yung kapaligiran. Medyo okay siya mag-drive. Kumpara ganito, madilim tapos ulan-ulan, walang masyadong makita sa side mirror or yung sa mga glass ba kay may tubig ulan. Pasok muna ako sa bahay namin. Hiningal si Mars. Dagdagan pa yung kaba. Ay, kawawa man yung mixo ko dito. Ganyan lang siya. Hindi naman to ganito pag normal days. Mainit. Hala, ang init mo. Asan yung, Termo. Termo ba sabi ko? Where's that thermometer? He's so hot. Nilalamig yan. Nilalamig to kay tawag niyan, bukot or balot ng niya, kumot. Let's put this way. Come here. Ang init mo. Tule. Grabe. Ngayong araw na to, ginawa nito, nasa bed lang daw. Akala namin kanina umaga, nag-ano lang siya, yung drama-drama. Ay, init. Nauso na talaga ngayon ang fever. Kay Kihuin, I will give you medicine soon, ha? Masakit daw yung kanyang lalamunan. Ay, naku. Fever ang mixo natin. Kawawa. Init. Bilhan ko pala siya yung ilalagay dito ba o para lumamig. Cool. Ano ba tawag nun? Yung parang salon pa sa atin. May nakita ako sa Temo. Yung dito. Para sa mga bata. Ngayon na. Nag-ano na siya. Mag-37. Tapos ito nawala sa kumot. Malamig. Na. Hindi naman to ganito. Pag normal days, kahit naka-on yung iPad, naglalaro. Ngayon, mula kanina dumating ako. 30 minutes, nandito lang siya sa bed. Kay Kihubin, are you hungry? Do you want something? What do you want to eat? No. Do you want burger? Mama will buy you burger. It's fever. 37.5. Okay. I give you medicine. What's the medicine? I think that Panadol. I give you that Panadol. Mainit nga.
Puyat na naman ang nanay nito. Ako ang napapuyat paggabi tapos may work pa at si Pars natin siya yung nag-aalaga during daytime. What time you gave him medicine earlier? Only once? Only once ja minä annan sit ennen nukkumaan menoa. Jos tulee paha olo, niin minä annan sit Buranaa ja yöksi Panadoli taas. Now, Burana. Haluatko antaa? Yo, because he's so hot. Okei, no anna sitten. Burana nyt joo. Burana. Meillä on Burana. Onko siellä tablettina? This tablet? Bago to. Burana. Parang candy. Ano ba to? Ano lang siya, parang candy, ngunguyain niya. Ito, Burana. Kasi pag may kami dito, may flu. Yung gamot namin dito, di ba? Normal is 8 hours. Every 8 hours ka magbibigay ng gamot. Dito sa amin, meron kaming Panadol at meron kaming Burana. Kunyari, nakatake ka na ngayon ng Panadol. After 4 hours, pwede kang uminom ulit ng Burana, and then after 4 hours pwede ka ulit kumuha nito, yung Panadol. Ganyan siya, kumbaga alternate siya every 4 hours. And of course 3 times a day mo lang siya gawin. So itong Panadol, itong Burana, pang siya, painkiller, tapos pang din ng fever mo. At yung Panadol talaga, yun yung nakakatanggal ng fever sa'yo. This is just like a candy. Like that. Did you like it? Okay, just mainit. Lamig yung kamay niya. Lagyan ko nga to ng medyas kaya ang paa malamig. Ay, meron palang medyas dito ay. Parang luma yun. Ay, nako, fever. Sabi ko kay Pars, wag masyadong alam mo yung pag nag-ubo-ubo si Mikso, wag niya ilapit yung muka niya kay, baka ang next nito siya na naman ang magkasakit. Fever talaga itong Mikso na to. Kanina umaga, sabi niya masakit yung kanyang lalamunan. At ang nasa isip lang namin ni Pars, ayaw niya pumasok sa daycare. Pero nung napansin ko, iyakin ko hindi na to normal. Kaya pag ito, normal days, pag sinabi mong magdi-daycare, hindi siya iiyak. Pero kanina, konting mo sa kanya, alam mo yung hindi naman napapagalitan, yung kakausapin mo lang tapos pag labag sa kalooban niya, umiiyak. Hindi siya ganyan pag normal days. Mama will put you socks because your foot is cold. You feel cold? Lamig siya. Lamig ng paa mo. Yan. Ay, baliktad. Ayan. You want to sleep? Do I need to turn off the light? Yeah. Do you want to sleep? Okay, you just sleep. Ayan, nakapagbalit na ako ng damit, leggings, yung pantaas. Kaya mamaya mag-gym ako. Turn off ko lang yung lights kay nasisilagan siya. Ito lang, ganyan, para hindi masyadong madilim doon. Ayan 5:45 pa lang. Matutulog na yan, pero mamaya magigising yan. Hanunot no kumasa. Ele. Wala ako sa bahay, kundi umalis ako ay. Ulan-ulan. Dito ako sa isang hotel na malapit sa amin. Kay I have friend na umalis dun sa kanyang tinitirhan. And she need help. And I'm here to help her. Asan kaya siya?
chat ko muna. Ito, first time mo kasi dito magpunta sa hotel na to. At kanina talaga, pagkapasok ko kanina sa bahay, nag-message siya na andito daw siya. Tapos, nag-message na umalis na nga siya dun sa tinitirhan niya. Nag-message ko muna kung asan siya. Ayan. Uwi na si Maring Queenie. Kanina pa ako dito. Pero, lumabas kami kanina. Nag-dinner kay yung friend ko dito. Hindi pa kumakain ng dinner. So, nagyaya na mag-McDo. Ito. 8:30 na ba? Or 9? Magna 9 na yata. Magna 9 na. Sabi ko, punta ako ng gym. Pero, nawala na ako ng gana. Ubus na yung energy ko. Pero, meron pa naman akong time. Mag-gym na lang ako. Tawagan ko si Pars na diretso ako sa gym. Kaya malapit lang naman ako dito sa gym. First time ko dito sa hotel na to ay at mura lang ang stay. Hindi siya mahal kumpara dun sa hotel namin. Dito, ang per night 60 euro and merong 12 euro na breakfast. Ay, hindi ko natanong kung yung breakfast ay kasali na. Madami pala talagang nag-check-in dito. Tingnan mo sa labas yung hotel, parang lumang-luma. Pero sa loob, malinis. Mas maganda pa yung loob nila kumpara dun sa Socos Hotel na pinagtatrabahuan ko. Ito, ayan, tawagan ko si Pars na diretso ako sa gym kay parang hindi ako kampante na hindi ako maka-gym ngayong araw na to. Hindi ako nag-gym nung Lunes, tapos kahapon nakapag-workout, ngayon hindi, parang hindi buo yung aking araw. So I will chika-chika later. Okay. Masarap sa feeling makapag-workout. Pero, nahihirapan ako maglakad. Kayong aking workout today, lower part ng aking body. Kumbaga, legs. Masakit. Masakit basta mabigat yung mga aalsahin mo dun. Yun yung good train. Pero pag magaan lang yung inalsa mo, parang wala lang yun. Ako talaga, tinatry ko every workout ko na yung magandang buhat talaga ba. Alam mo yung masasatisfied mo yung muscle mo. At ito na. Ligo ako agad. Nag-shower ako agad. Kay amoy pawis. Mixo, you okay? Matamlay talaga yung mixo natin today. Kanina daw nung umalis ako, ay nakatulog siya. Pero mga 30 minutes lang. Pero pero nahuwas din siya na Hey, Mixo, do you want to watch that what we watched last night, that about Jesus? Yes. Do you want? Yes, I want to. Ayan. In-introduce ko na kasi sa kanya yung about Jesus. We can put it there from your iPad. Oh, yeah. Give me your iPad. Ayan. Kagabi kasi, first time ko pinakita sa kanya yung story about Jesus. Meron sa YouTube. Ayun. Nagustuhan niya yung story kasi lagi ko man sinasabi sa kanya na every night bago ka matulog, magdasal tayo. Tinuturuan ko na siya. Matagal ko na po yan ina-introduce sa kanya yung magdasal. Pero kagabi, first time kong ma-introduce sa kanya yung about kay Jesus. And then, nagtanong siya, sino po si Jesus? And explain ko sa kanya. At para maintindihan niya talaga,
pinanood ko sa kanya mga 7 minutes bago kami matulog kagabi at nagustuhan niya. Did you like it, the movie about Jesus? Yes. Let's watch the other story about Jesus so that you will know about Jesus. Kasi nako-curious siya, sabi ko, si Jesus, nakatira dun sa langit. Hindi mo siya makikita, pero every time na magdarasal ka sa kanya, hihingi ka ng tulong, naririnig niya tayo, pero hindi natin siya nakakita, invisible siya. And then, nung pinakita ko sa kanya yung story, na ano niya nagustuhan. Okay, tignan natin kung meron dito sa YouTube Kids. Kaya doon man yun sa cellphone ko. Story about Jesus. Jesus Christ. Ah, ito. Ayan. Tama. Yo, but there is another. How about this? The birth of Jesus. Like, I just want to look at a little bit. Yeah, like that. Tingnan ano yung reaction niya. The story of the birth of Jesus. No. This is different story. This Angel when Gabriel Jesus came born. to Mary and gave her a message from God that a child No, would be born to her. Tama ba? Ayun, nanonood na si Nixo. Sabi niya gusto niya mapag-isa. Pag nanonood siya ng mga movie, gusto niya yung siya lang mag-isa. Pag meron siyang itatanong, sinasabihan naman niya ako. So, yung sa friend ko pala, I will tell the story later. Pero sa ngayon, sa amin lang muna yon kung bakit siya umalis doon sa tinirhan niya. Pero sabi niya, pag naging okay na tong lahat, na process na ang lahat, it's okay daw na isi-share ko dito sa vlog kung ano yung nangyari sa kanya. At alam ko, nakikita niyo siya dito sa vlog ko. So, don't worry, we will share sa inyong mga Mars kung ano yung naging problema. Kay, for sure, magtatanong man kayo ano ang nangyari, bakit umalis siya, paano na yung bata, ganun. So, I will tell you the story. One day, naghahanap ako ng pagkain. Nagmakdo kami kanina. Ano ba kinain ko? Mag-french fries lang ako at nag-tortilla kay wala pa siyang dinner. Ang last kain niya kanina, ano lang daw yun. Ano ba yung oras? Mga alauna, alas 2. So, ano ba yung kakainin natin, Mars? Naguguluhan ako. Yung ano pala. Yung meron pa dito yung vegan ko na ice cream. Pero, I don't think so. Kaya parang kinain man yun ni Pars. Oy. Yung vegan ice cream. Nagustuhan niya din kasi yung vegan ice cream eh. Akala niya hindi masarap kay vegan. Usually pag vegan food, hindi masyadong masarap mga Pars, parang walang lasa, and then ayan, yak-yak. Pero itong vegan na ice cream, masarap. Hindi siya matamis. Kung diabetic ka, ito maganda talaga to sa'yo. Kahit hindi nila nilalagyan ng sugar. Ano kaya ang lutuin namin? Maapaw na yung freezer namin dito, oh. Sa dami ng nakukuha ko dun sa mystery grocery bag at nakapag dumpster tayo kang Mr. Bean. Kunti na lang man. Yan, yung kwarto ni Mixo. Hindi mo na ako magligpit kaya dito lang naman kasi siya eh. Itong tinapay na to, ang sarap nito. Para siya yung tinapay natin dyan sa Pinas. Ano ba yung tinapay natin? Oy na. Ganito ba? Malambot to siya eh. Nilagay ko siya sa freezer. Kay once a blue moon lang to doon sa Lidl. Tapos nung nag-diet si Maring Queenie, ayokong kumain ito kay maano ang tinapay nito. Alam niyo yun? Fluffy. Ano ba yung tinapay sa atin? Oy na,
Masarap talaga siya. Kain muna ako ng ice cream. Bakit ko lang ito binuksan? The next day, the next day, the next day. Ay, good morning mga Mars and Pars. Oh, ito na nga yung sinasabi ko na pag may sakit si Mikso. Feel ko din na may sakit ako. At kagabi, gising siya ng gising. At bumangon ako mga bandang 2:30 kay kailangan ko siya painumin ng gamot. Umiinit na naman kasi siya mga bandang 2:00 and then hindi ako makatulog. Chine-check ko yung init niya. So 2:30 nag-decide ako na bigyan siya ng gamot. At ayun nga, nakatulog ako 4:00. Tapos yung aking alarm ay 7:00 kaya nag-edit pa ako. At ito ngayon, masakit yung aking kauluhan at inaantok. May work ako today. Hindi pwedeng umabsent kay yung last Monday nag-absent na ako. Tapos ang kumuha ngayon sa sick leave para kay Mikso ay si Pars natin. Oh, ganyan talaga yung ano namin pag may sakit si Mikso. Ako yung napupuyat pag gabi kasi Pars niyan pagka umaga siya man yung nag-aalaga, siya yung naiiwan dito kung pati siya ay gumigising din para alagaan si Mikso during night time. Pagod siya. So, ang kawawa, ang maringgoy niya, pero okay lang. Minsan lang naman magkasakit si Mikso natin. Kanina, gumising ako 7:00. Gumising din si Mikso natin. Sumabay sa akin lumabas ng kwarto. Siguro mga 15 minutes lang din siya sa akin dyan sa sofa. And then maya bumalik dun sa bed. At pagtingin ko, tulog siya. Pagod pa yun. Kay, ang iniiyak niya, yung kanyang lalamunan, masakit. Nilagyan ko na ng warm, yung dito ba, yung warm cloth kagabi. Sabi niya, it's not working daw. Yung binigyan ko siya ng gamot, ayun, nakatulong. Kasi alam kung ano yung pwede gawin. May sakit sila. Ang alam ko lang yung warm na drinks. Yun yung aking binibigay kay Mikso at yun din ang binibigay ni Pars sa kanya yung warm. Ano pa ba yung dapat gawin? Nakalimutan ko man. Comment po kayo mga Mars and Pars or message niyo po ako para malaman ko kung ano yung dapat gawin. Kasi yung sabi niyo dati na yung warm cloth ilagay sa liig niya. Ginawa ko naman po, sabi niya it's not working daw. So, hindi ko na inulit. Pero yung fever niya pa on off. Sana lang talaga walang infection si Mikso or virus na nahagilap. Dahil yung kaibigan ko din, sabi niya baka daw na virus din siya. Kayong sakit nila, iba naman. Hindi siya fever, kundi diarrhea. Same sa akin nung last time. Nag-diarrhea sila. Sila tatlo mag-anak. Hala, bakit natanggalan ng dahon yung aking isang ano dito? Rubber plant. Why, oh why? Binibigyan naman kita ng tubig. Ayan. Painumin natin sila ng tubig. Baka uhaw ng mga yan. At the same time, gagawa ako ng aking breakfast. Of course, bread, press yung aking food. Ganyan. Kaya meron pa namang ano dyan sa ref namin, yung karne. Yun lang din yung aking breakfast. Hindi ako magsasawa na pabalik-balik yung breakfast ko kay alam niyo po yung nakakapagod yung luto ka ng luto. Lalo na sa akin na may bata at kami lang dito sa bahay, ganyan. Kaya mas komportable ako na ready yung food namin dyan sa freezer, sa ref. Ano ko na lang ba? Init.
Ganito ba yung ginawa ni Pars? Parang nilagyan niya ngayon ng margarine sa loob. Nakalimutan ko. Okay, yan na lang. And then, same lang yung gawa ni Pars. Lagay ng cheese. Lagyan natin yung meat. Ay, sana konti lang yung work namin today.